Hey guys! Welcome back to my channel. Pag-usapan natin tong mga announcement na nangyari regarding dun sa changes sa province of Quebec. The next day, yung announcement naman ng federal government, bagong changes na magaganap by September 26 as a whole. Buong Canada sa Temporary Foreign Workers Program, specifically sa low-wage stream jobs dito sa Canada. A few days again, nag-announce na naman sila ng pagbabago sa visitor visa. They ended already the policy na nag-aalaw sa mga naka-tourist dito sa Canada again na makapaghanap ng work or makapag-apply ng LMIA and then work permit inside Canada. May mga kababayan tayo na nagtatanong regarding sa videos na nagawa ko the past few days. Nakakalungkot na may isang kababayan natin na nagsabi, oo daw, tanggap na niya. And siguro ito yung iniisip ng ibang kababayan natin na mapapauwi sila. And meron namang isang kababayan natin na nagtanong regarding sa kung paano yung mga naka-on process na LMIA and then work permit. Let's just hope na magkaroon ng update or ma-approvean yung mga naka-on process na LMIA and work permit before September 26 of 2024 again. Kasi if not, mag-fall sila sa bagong rules and changes dito sa Canada ng temporary foreign workers. Itong vlog na to para sa mga subscribers, international students, and yung mga naka-tourist or visitor visa ngayon sa Canada na nagtatanong kung meron ba raw other way or option na makapag-stay and extend yung status nila dito sa Canada dahil nga rito sa mangyayaring major changes by next month. May nilabas na article and news yung IRCC under ng Government of Canada. Ma-access nyo rin siya sa internet. Just type nyo lang yung canada.ca and hanapin nyo yung reducing the number of temporary foreign workers dito sa Canada, pero i-share ko rin dito sa screen. Dated August 26 of 2024. I'm sure napanood nyo na yung videos ko the past few days and nabanggit ko yung major changes na mangyayari. Isa dun sa major update, yung pagre-refuse ng pag-process nila ng LMIA or Labor Market Impact Assessment doon sa mga regions ng Canada. Tinutukoy nito yung provinces and territories na may 6% or above na unemployment rate. But with the exceptions of some industries like yung mga seasonal and non-seasonal jobs sa food security sectors, primary agriculture, which means yung may farming, nursery, and then greenhouse na facility. And then kasama rito yung food processing, exempted din to. Food processing like yung mga nagpapak ng mushroom, cucumbers, any vegetables or fruits, and fish processing. Itong fish processing, mostly nasa Atlantic Canada to eh. Ito yung mga provinces of New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador, and Prince Edward Island. Mga nagpapak ng mga seafoods and then dinidistribute or binibenta all over Canada or probably overseas. And then kasama rin sa exempted na industries is ang construction and then healthcare. Pagka nakapasok kayo sa mga industries na to, or makakapag-work kayo, mataas yung chance nyo na makakuha ng LMIA and makapag-apply ng work permit. And ma-share ko lang ulit sa inyo, dumating ako rito sa Canada 2014. Nung time na yon, same ng mga nangyayari ngayon. Moratorium, yung tinatawag nila nung 2014, or changes sa Temporary Foreign Workers Program. Kasi may mga nagreklamo na puti na nawawalan sila ng trabaho. So ang nangyari, nagkaroon din ng cap na 10%, parehong-pareho sa nangyayari ngayon. After 2 years ng validity ng work permit ko and karamihan sa amin, hindi kami na-renew at hindi na-process yung permanent residence. So, ang nangyari, kanya-kanya na kaming diskarte na naghanap ng trabaho ay ng employer sa buong Canada. Yung iba nasa Atlantic Canada, yung iba nasa BC, Saskatchewan, napunta ako sa Ontario. Nag-work ako sa farm. Nagtrabaho ko as general farm worker
And then, na-interview ako ng employer, casual lang din. Wala naman akong extensive work experience talaga doing farming. Casual lang na interview, nagtanong kung anong alam ko sa pagpa-plants. And then, luckily, I got selected. And then, yun, pinrasis yung LMIA, na-approve naman. And then, na-issuean ako ng 2 years na work permit. Karamihan ngayon ng mga agriculture industry, meron ng pathway for permanent residence. Ang pinopoint ko rito, kung kayo makahanap ng employer, hindi naman kayo masela na magtrabaho sa farm, though mahirap talaga kasi babad kayo sa araw. Nakahanap ako ng employer sa province of Ontario that time. Tinanggap ko na kesa mapauwi ako. Nandito na rin naman ako sa Canada. Karamihan sa amin, ganun yung ginawa. Kahit anong trabaho, kung kayo hindi naman pala maselan na gawin yung farming jobs, kasi sa totoo lang, mahirap, mainit. And then, depende pa sa mapupuntahan nyo na employer. Some of agricultural jobs, even low-skilled, meron ng pathway for permanent residence. Kung kayo matsatsagaan nyo yung mga ganyang trabaho, then go for it. Ito, pwede nyo ring i-search sa Government of Canada website, canada.ca, under ng IRCC, yung nabanggit ko regarding sa pathway ng agriculture jobs. So ito, i-search nyo yung Agri-Food Pilot. Agri-Food Pilot helps address the labor needs of the Canadian agri-food sector. This pilot provides a pathway to permanent residence for experienced non-seasonal workers in specific industries and with specific occupations. Kalamitan dito, pagka kayo nakapasok, minimum na requirements, Canadian work experience sa agriculture, after nun, pwede na kayong mag-submit ng application. Depende sa province na mapupuntahan nyo. Ano yung mga eligible na industries or occupations under nitong Agri-Food Pilot? Ang sabi rito, meat product manufacturing, una, and then pangalawa, greenhouse, nursery, floriculture production, including mushroom production, and pangatlo, yung animal production, excluding aquaculture. And i-check natin kung ano yung mga under na jobs ng product manufacturing, no? Occupations for meat product manufacturing. So, mga example jobs dito, butchers, retail and wholesale, NOC 63201, NOC 65202, meat cutters and fishmongers, retail and wholesale. Hindi ko na babanggitin yung ibang NOC. Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers, agricultural service contractors and farm supervisors, specialized livestock workers and farm machinery operators, livestock laborers, laborers in food and beverage processing. Tapos, eligibility occupations for greenhouse, nursery and floriculture production. Yan natin yung mga jobs na under dito na pwede nyo applyan. NOC 82030, agricultural service contractors and farm supervisors, specialized livestock workers, livestock laborers, harvesting laborers. And then, yung pangatlo, occupations for animal production excluding aquaculture, NOC 82030, agricultural service, contractors and farm supervisors, specialized livestock workers and farm machinery operators, livestock laborers, harvesting laborers. Yun, yung mga sample jobs and industries under nitong Agri-Food Pilot. That's it mga kababayan. I hope may natutunan kayo. Sana makahanap kayo kung meron kayong mga kakilala sa ibang province and territories dito sa Canada. Pwede nyo ring i-search online. Minsan maraming nagpo-post ng processing fish plant. May nakita ako niyan sa Indeed and then sa Job Bank. Kung kayo makontak nyo yung employer and then makapasok kayo dun sa industry, again, kasama yun sa exempted na mabibigyan ng LMIA and then may issue ng work permit later. So, maganda. Kasi nandito na rin kayo, kumbaga, gawan nyo na ng paraan para makapag-stay kayo and then ma-process nyo yung papel nyo, maging permanent residence kayo dito sa Canada. I hope for the best. Always keep safe and God bless.